ng ating banal na, ng unang Samuel, no? 17. Okay? So, ito ang simula ng kwento, no? Para tayo manonood ngayon ng isang labanan. Nakapanood na ba kayo ng isang labanan, mga bata? Okay. So ngayon, makakita tayo ng labanan ng isang malaking tao at isang maliit na tao. Sa palagay nyo, sinong mananalo? Sino kaya mananalo? Yung malaking tao, siguro, no? Titingnan natin mamaya, no? Kung sino. Sino nagsabi na yung malaking tao ang mananalo? Wow, ang dami. Sino nagsabi yung maliit na tao ang mananalo? Ba, marami ring naniniwala sa maliit na tao. Tingnan natin, ano? Malalaman natin ngayon kung ano ang mangyayari. Minsan, inutusan ng kanyang amang si Jesse, yung kanyang anak na si David, upang dalawin niya yung kanyang mga kapatid na nasa ligmaan. So, yung kanyang mga kapatid ay mga sundalo. Bagamat si David, hindi pa siya sundalo, isa lamang siyang tagapastol ng tupa. Alam niyo yung nagpapastol ng tupa? Okay, siya yung mga nagbabantay ng mga tupa. Iniingatan niya yung mga tupa laban sa mga malalaking oso, sa mga leon, at saka sa mga mababangis na mga asong gubat. No? So, yun ang ginawa niya. Dinala niya ng epa yung kanyang mga kapatid. At narinig niya yung hamon ng isang malaking mama. Malaking mama. Ano yung malaking mama? Yan, sabi niya. Yan, no? Lumabas ang matapang. Ayan, no? Kayang-kaya ko kayong lahat ubusin. Yan ang sabi ng malaking mama, no? Dahil maliliit lang kayo. At narinig iyon ni David. Narinig ni David. Ano si David? Ayan, no? Narinig niya yung hamon ng malaking mama. Kaya lumapit siya kay Haring Saul. Ayun, si Haring Saul nakaupo. Ayan, lumapit siya kay Haring Saul. Sabi niya, ako ang papatay dyan sa malaking mamang yan. No? Bigyan mo lamang ako ng pagkakataon. Ngunit sabi ni Haring Saul, hindi pa pwede. Masyado ka pang bata para lumaban sa kanya. At napakalaki niya. Anong kaya mong gawin? Ngunit ipinagmalaki ni David yung kanyang kayang gawin. Sabi niya, nakapatay na ako ng malaking oso at ng isang leon at ng mga mababangis na hayop sa aking pagbabantay sa mga alaga kong tupa. Kaya binigyan siya ng mga sandata, no? O, binigyan ng mga sandata. Sinubukan suotan ng mga sandata. Ngunit maliit si David at hindi niya kayang buhatin yung sandata dahil maliit lang siya, no? Kaya iniwan niya ito. Ang sabi niya, ito na lang ang aking magiging sandata. Pinakita niya yung kanyang sandata. Sa palagay niyo, kaya niyang talunin yung malaking mama sa pamamagitan ng panyo? Ay, hindi. Ng tirador? Ha? Hindi po. Hindi po. No? Kaya niya kayang talunin yon? Ang laki-laki na, no? Nakita niyo? Laban dito sa maliit na mamang ito. Tapos ang dala niya lang tirador at pumulat siya ng 6 na bato. Bitaw muna yan. Yan, no? 5. Ayan, no? Pumulat siya ng mga bato. Ang sabi niya, ito lang ang kakailanganin ko para talunin ko yung malaking mamang yon. At nagtagpo nga sila doon sa malaking bundok, no? Dumating ang mga Pilisteo. At lumapit kay David. Hawak-hawak ng... Asa yung tagahawak ng kalasag? Nawala. Tagahawak ng sibat at saka tagahawak ng kalasag. Ayan, no? Ayan. Nang tumingin ang Pilisteo at makita si David, natawa siya. Ito kayo, magtabi kayo. Natawa siya, yun, natawa siya. Nagtawanan sila kasi, ayan lang, napakaliit na mama ihaharap niyo sa amin at isang bata. Ayan, no? Ano kaya mangyayari mga bata? Mamatay kaya to? Ayan, no? Natumingin ang Pilisteo at nakita si David ay kanya itong hinamak. Ngunit si David ay nasa kanyang kabataan. Mapula ang kanyang mga pisngi. At mababanaag sa kanyang kagandahan. Ganda mo, te. Ayan, no? At sinabi ng Pilisteo kay David, ako ba ay isang aso? Hindi, Pilisteo. Ayan. Kayo. Ayun kayo na. At sinabi ng Pilisteo kay David, ako ba ay isang aso na ikaw ay lalapit sa akin dala ng iyong tungkod? At nilait ng Pilisteo si David at sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos. Laitin mo. Sige. Laitin. Laitin mo.
Baliktad naman, Hindi matabay. Okay, no? At pagkatapos ay sinabi ni David sa Filisteo, lumapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibat. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoong Diyos. Ang mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. At sa araw na ito, ibibigay kita sa aking Panginoong Diyos, sa kamay ng aking Panginoong Diyos at ibubuwal kita. At ang iyong mga bangkay kasama ng mga hukbo ng buong Filisteo at kakainin ka ng mga ibon sa himpapawid. At malalaman ng buong lupa na mayroong tunay na Diyos. Ayan, no? O ngayon, sa palagay niyo, sino mananalo? Si David! Ayan, tingnan natin, no? At upang malaman ng buong kapulungan, ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak at sibat. Uy, doon ka lang. Mamamatay na kasi. Mamamatay ang kasama mo. Ayan, no? At nang tumayo ang Filisteo, lumapit ang Filisteo, tumayo yung Filisteo. At lumapit si David. At mabilis siyang tumakbo. Takbo! At ang labanan ay nagsimula na at ang sagupaan ay nagsimula na. Ipinasok ni David ang kanyang kamay sa kanyang supot. At kumuha ng isang bato at inilagay sa kanyang tirador. At inikot niya ito at ibinato doon sa kanyang kalabang si Goliath. Rangan mo ko! Wanted. Umilag yung bato. Oy! At namatay ang higante. At ang buong, ayan, nagkatuwa ng mga bata. Kunin mo yung espada mo. Kinuha ni David ang espada ni Goliath. Ayan. At kanyang binugot ang ulo ng malaking higante. At doon nagtatapos ang ating. Okay. So, sino na susunod? Tapos na po kami. Ayan. Natuwa ba kayo sa aming kwento? Okay. Sinong nanalo mga bata? Okay. Bakit kaya siya nanalo?